Ngayong araw nga pala mga Mare ay magpapacheck up ako sa bayan, kaya tara samahan nyo nga kami ni Buyok sa panibagong araw ng aming buhay. 27 weeks na nga pala ako ngayon mga Mare, kaya naman ilang buwan na nga lang mangingitlog na nga tayo. Kaya naman eto't monthly talaga kami nagpapacheck up ni Buyok para malaman nga namin ang kalagayan ni baby. Pero this time nga mga Mare, hindi nga tayo sa Cardona pupunta, kundi dito nga sa may Margarito Hospital, dito lamang sa aming bayan. Tatlong hospital nga yung pinagpapacheck upan ko mga Mare, para kung saan nga tayo abutin, doon nga tayo mangingitlog. Ma-share ko nga lang pala sa inyo mga Mare, nung nasa tiyan ko pa nga lang si Ate Cassie at si Megan, doon nga ako nagpapacheck up palagi sa Cardona. Pero nung nanganak nga ako Ate Cassie mga Mare, sa bahay nga lang ako, dahil hindi pa nga masyadong mahigpit noon, hindi nga kagaya ngayon. Pero nung time naman ni Megan mga Mare, bawal na nga daw sa bahay, kaya naman sa RHU sa Gulod nga ako, dito lamang din sa isla siya pinanganak. Natatawa nga ako sa video ko dyan mga Mare, dahil kunwari nga natutulog nga tayo, kaya ayan at nagtatawanan nga kaming dalawa ni Buyo. Balik nga tayo sa kwento ko mga Mare, at dahil 11 years old na nga ang susundan itong baby boy namin, kaya naman sabi nga ng nanay ko, sa ospital na nga daw ako manganak. High risk na daw kasi ako, kaya naman sa ospital na daw ako mga Mare, para kung ano't ano man nga daw ang mangyari, nandun na nga daw ang lahat. Pero kung ako lang talaga ang masusunod mga Mare, mas gusto ko nga na sa bahay na nga lang manganak, o di kaya naman dito na nga lang sa RHU. Kaya nga buwan-buwan ako nagpapacheck up mga Mare, para malaman ko nga ang kalagayan ni baby, para kahit dito nga lang ako sa isla, safe nga kaming dalawa. Medyo malayo nga ang bayan sa amin, at 2 oras mo nga itong babangkain bago ka nga makarating doon. Kaya nga nagsariling bangka na nga lang kami ni Buyok, para kung ano man nga ang mangyari at maiwan nga kami ng biyahe, makakauwi nga kami. Napakahirap kasi ng biyahe dito, at 2 bangka nga lang ang available, tapos napakaaga pang ang umuwi. Kaya nga kahit gumastos kami ni Buyok sa krudo, at least sigurado kami na makakauwi nga kami ng maaga. Fast forward nga mga Mare, nakarating na nga rin kami dito sa may Margarito Hospital, at pumila na nga rin ako, tapos kinuna na nga rin ako ng BP at ng timba. Naligaw pa nga kami ni Buyok mga Mare, dahil doon nga kami dumiretso sa dating building, yung pala naman dito na nga ang check-upan sa bago. Ang ganda nga ng bagong tayong building dito sa may Margarito mga Mare, napakalaki, tapos napakaluwang, tapos naka-air condition pa. Medyo matagal ngang mag-check up si Doc, tapos nagpa-laboratory na rin ako doon sa malapit sa may Mercury. Sinabi ko nga kay Doc mga Mare na baka dito nga ako mag-anak sa Margarito, kaya naman pinababalik nga niya ako sa Atrenta. Pagkatapos ko nga magpa-laboratory, kakain sana kami sa Jollibee, kaso nga lang nakasarado nga pala. Kaya umorder na nga lang si Buyok ng pagkain sa Baliwag, at dito na nga lang din kami kumain sa bangka. Alas 12 na nga pala nang makaalis kami sa bayan mga Mare, at napakaganda pa nga rin ng panahon, at kalmang-kalma nga ang dagat. Nung nasa kalagitnaan na nga kami ng isla mga Mare, at pare biglang bumilis ang takbo nitong aming bangka, yung pala naman parang uulan daw, kaya naman binibilisan na nga ni Buyok, at baka abutin nga daw kami ng unos. Natutulog kasi ako ng mga oras na yan, at nagising nga lang ako dahil bang bilis nga ng bangka mga Mare, at pagbangon ko nga nakita ko nga na bandilim nga doon sa bandang dulo ng isla. Yung pala naman papalayo nga ang ulan mga Mare, at it's a prank nga kami, Diyos ko. Pagkarating ko nga sa bahay, sinilip ko lamang itong mga gumagawa mga Mare, at nakailang poste na rin pala ang kanilang naitatayo. Hindi pa nga nila mahuyag itong kabahayan, dahil dyan nga sila natutulog sa loob mga Mare, kaya naman inuuna nga muna nila yung mga haligi. Grabe nga mga Mare, kahit yan pa nga lang ang nagagawa dito sa bahay namin, talaga namang napakasaya na nga ng aming puso ni Buyo. Unti-unti na kasi naming nakikita ang aming pinaghirapan at ang aming pagsisikap. Akala ko nga mga Mare at pare hindi na kami makakapagpatayo ng bahay ni Buyok, pero eto nga at kahit paunti-unti may nasisimulan. Kaya nga mga Mare, habang may buhay may pag-asa rin Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulot, kung nagustuhan nyo nga itong video na to, baka naman pa-heart at pa-share, at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga Mare, maraming salamat sa panonood. Guys, gusto nyo ba ng Gcash? I-share nyo na yung video na to, mag-comment kayo at i-check nyo yung comment section.